Hey mga brods, may balita nga po tayo dito kay 8-time MVP Junmar Fajardo. Bali-balitang gusto nga itong lumipat sa Magnolia Hotshots. Yes, may mga balita rin kasi tayo mga brods na ito pong Magnolia. Gusto naman itong palakasin ng SMC Group dahil matagal na nga itong natenga and matagal na rin hindi nagkakaroon ng kampeonato. Pagkatapos nga itong mapag-Grand Slam ni Coach Tim Cone nung nasa Pure Foods franchise pa ito, after nun, wala na mga kabrods na hirapan na ulit makapagkampiyon ang Magnolia Hotshots. Kaya nga ito mga kabrods, gusto nga ng SMC Group na ilipat dito si Junmar Fajardo. Mga kabrods, dahil nakikita nila na si Junmar exhausted na lagi dito sa SMB. Hindi na nga siya natutulungan ng mga ibang players dito dahil nakadepende na lang lagi sila kay Junmar Fajardo. Biruin nyo 10 kampeonato na ang naiambag ni Junmar Fajardo dito sa SMB. 4 doon finals MVP at 11 doon best player of the conference siya. So it means na talagang siya ang bumubuhat dito mga kabrods. Magnolia Hotshots, alam ko maraming katulong dito si Junmar. Maski nga sa point guard position up to center ay may katulong siya, lalo na nandyan si Ian Sanggalang. Yes, and ito pong si Junmar Fajardo, syempre gusto rin naman itong ma-experience yung ibang kupunan. Yes, simula 2012 na unang pumasok ito sa PBA, Petron Blaze Boosters, ngayong San Miguel Beermen na, hindi pa ito nati-trade mga kabrods. Bakit ba naman? Ito kasi siya talagang pinaka the best player ng SMB. Bakit mo naman kasi siya i-trade? Maski nga best player, kayang i-trade yan mga kabrods. Maski nga LeBron James ng NBA nati-trade. Kaya ito pong si Junmar Fajardo, pwede rin itong ma-trade mga brods. Pero wag naman mag-alala ang SMB dahil nasa pudar pa rin ito ng SMC Group, ang Magnolia Hotshots. Kaya nga magkakaroon tayo ng 3-team trade. Alam din naman natin yung kakayahan ng isang Junmar Fajardo. Kayang-kaya niyang palakasin ng Magnolia, kayang-kaya niyang ipag-champion ang Magnolia dahil alam nga natin na dito siya merong katulong mga kabrods. Unlike nga sa SMB, pagod na siya doon mga kabrods. Kaya ito po, balita rin kasi sa reports and rumors natin na ang Magnolia ay ito, sisimulang palakasin na mga kabrods. Kung di man nila makuha si Junmar, kapag hindi pumayag ang SMB management na alisin itong si Junmar sa kanila, ay baka kumuha ng mas malakas na sentro ang Magnolia Hotshots. Kaso wala nang mas lalakas pa kay Junmar Fajardo na center dito sa Pinas, pwera na lang kung magpa-draft si Kai Sotto. Kaya nga ito pong si Junmar, gusto itong kunin ng Hotshots para naman magkaroon ito ng kampeonato. Win-win situation lang Si Junmar, magkakaroon na siya ng katulong sa Hotshots, tapos ang Hotshots matutulungan naman ni Fajardo na magkaroon ulit ng kampeonato. At balibalita, maski nga coaching staff dito, papalitan na rin lalong-lalo ni head coach na si Coach Chito Victolero dahil nga sa mga choke na nangyayari sa Hotshots every season. Pero yan ay ayon pa sa reports natin mga kabrods. Kaya ito pong si Fajardo, kung hindi man makalipat sa Hotshots, baka nga offeran nito ng ibang bansa. Pero alam din naman natin si Junmar, malaki ang kanyang respeto sa SMB at siya rin naman ang top 1 na highest paid athlete sa PBA hanggang ngayon. Kaya malaki ang respeto sa SMB, malaki ang natulong sa kanya ng SMB. Kaya ito pong si Junmar Fajardo ay 50-50 pa kung aalis ito ng Beermen mga kabrods. Dahil ito pong Hotshots ay syempre pwede naman, parang hindi naman siya naalis sa SMB dahil nasa poder pa rin naman ito ng SMC Group. Pwede na lang kung pupunta ito ng mga MVP groups. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Junmar Fajardo to Magnolia Hotshots, babagay ba siya dito? Kaya komento mo lang po dyan mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito na nga yung Game 5 na pinaka-hinihintay nyo, Ginebra versus TNT. And guess what mga kabrods? Panalo ang Barangay Ginebra San Miguel dito. Final score 73-66. Di ba napakababa ng score mga kabrods? At ang masakit pa dito sa TNT ay first to third quarter, sila talaga ang lamang mga kabrods. Never pa lumamang ang Ginebra simula first to third quarter. Pero pagdating ng fourth quarter, dito na nga nakakuha ng kalamangan ito pong Barangay Ginebra San Miguel. At dito hinabol yung kalamangang 10 ng TNT Tropang Giga. At ito mga kabrods, dito nga sila nawalan ng focus.
mga kabrods, dito makikita nyo dismayadong TNT at ito habang nagko-coach, ito pong si Coach Chot Reyes, dito nga binato ni Poy Eram yung kanyang tuwalya, mga kabrods. At dito naman nainis ito pong si Coach Chot Reyes dahil sinabi nga niya ang daming ang antics neto ni Poy Eram, mainitin ng ulo tapos ayaw pa magpa-coach. Kaya nga sinabi dito ni Coach Chot na ikaw na lang ang mag-coach kung ayaw mong magpasita. Kaya nga mga brods, ang dami ng issue dito kay Poy Eram. Una nga na nakaaway niya yung maski teammate nga niya, mga kabrods ito pong si Glenn Cabuntin. Tapos ngayon naman head coach na, ito pong si Coach Chot Reyes. So mga kabrods, nasira yung laro ng TNT at unti-unti nang umabol ang Ginebra dahil ito pong sina Brownlee and Scottie Thompson. Grabe nga rin kumamada yung dalawang yun, mga kabrods. Kaya ito, nanalo ang Ginebra. At ito na nga sabi nila na aamoy na nila yung trade kay JP Eram. Kaya ito mga kabrods syempre, sa dami ng issue ni Eram sa TNT, iti-trade at iti-trade nga daw ito. Sabi sa mga reports and rumors, gaya na nga nangyari kay na Romeo, kina Parks dyan, and maski kay Michael Williams, yung mga may attitude issue dyan sa TNT, tinitrade talaga nila yan, mga kabrods. At ito, si JP Eram, isa nga ito sa mga nasasabing Ginebra fan ito dati nung bata pa. Kaya nga mga brods, pag ito ay nailagay sa trading blocks ng TNT, mga kabrods, parang isa sa mga gustong puntahan din ni Eram, ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes, alam nga natin ng Ginebra, syempre, one win away na lang sila na ang tatanghaling kampyon ngayong Commissioner's Cup 2025. Pero habang nakakalaban lagi ito ni JP Eram, napapansin din natin, mga kabrods, talagang na-challenge siya, which is mas gusto niya talagang kalabanin ang Ginebra dahil nga ito yung isa sa mga tinitingalan niyang komponan maski nung bata pa siya, mga kabrods. Kaya ito, mga kabrods, kung si Eram naman ang 80 trade ng TNT, pwedeng malipat ng Meralco, pwedeng malipat ng NLEX, mga MVP groups na yan. Pwede rin mapunta ng MPBL, pwede rin mapunta ng mga independent teams dito sa PBA, pwede rin makuha ng isa sa mga SMC group kung gugustuhin. Well, ang Barangay Ginebra San Miguel, alam din naman natin ang isa sa mga kulang nila, sentro, mga kabrods. Buti nga, lumakas-lakas talaga si Japet Aguilar dahil kung hindi, mahihirapan na sila. Kaya itong si Eram, pinag-iisipan din ito ng Ginebra na kung siya mayroong attitude issue sa TNT, well, mawawala yan sa SMC Group. Tandaan nyo, sina Romeo, sina Jericho Cruz, yung mga may attitude issue dati sa TNT, nung nalipat na sa SMB na wala, mga kabrods, tumino. Dahil magaling nga magdisiplina ito pong SMC management. Lahat ng coaching staff dito, grabe, talagang papagalitan ka. Lalong-lalo na si Boss Al Francis Chua. Well, malakas din naman talaga sa Eram. Yung issue lang talaga sa kanya, yung mainitin ng ulo. Kaya ito, maski coach, naaaway niya. Kaya ito, nasira yung laro ng TNT. Pag nag-champion ng Ginebra, baka ang isisi sa kanya lahat. Pero kung makikita nyo naman, buwis buhay, gusto lang talaga manalo ni Poy. Emotional player lang talaga siya, mga kabrods. Pero ikaw, mga brods, sa tingin nyo ba, naaamoy nyo na rin ba yung trade kay Eram? At sa tingin nyo, saan siya mas bagay? Or pwede bang kunin ito ng Ginebra? Kaya komento mo na opinion mo dito, mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Full Basketball. Yun lang. I'm out.